guys! Welcome to my channel! Welcome for another simple interview with Filipinas in Finland. So, ngayon guys ay meron naman tayong makakasamang boss. Wow, boss! Let's welcome Kate. Yes! Woo! Okay. Hello. Introduce yourself. Hello, I'm Kate Ramos. Wow, complete. No, call me Kate. No. Address? Wow! Living in Char. Yeah, I'm Kate. Currently living in Helsinki Yes. for almost 3 years. Yes. Working in? Or Palvelutalo Palvelutalo in Finnish. As Assisted Lahihoitaya. Assisted living. What? Condition. Assisted living Facility. Yes. Dito lang sa tabi ng bahay. Yeah. For almost 3 years then. Yeah. Or 2 years. years. More than 2 years. So, more than 2 years naka-adjust ka na sa Finland. I must say, Wow, English! I must say yes. pwede na. Pero hindi pa masyado siguro. Lalo na sa work. Okay. May nasa adjustment pa yung utak ko. Pero yung physically, adjusted naman na siya, pero yung utak ko hindi pa. Okay. Ano yung masasabi mong struggle dito sa Finland? Siyempre, language. Pero, naniniwala kasi ako na wala akong karapatan na magreklamo sa language kasi first thing na pumunta ka dito, alam mo na requirement ang language. Pero, isa siya talaga sa struggle every day sa work. Okay. Kahit outside din ng work minsan. Parang, you need kasi the language to communicate and to express Yeah. everything. So, naging struggle ko talaga yung language. Ano yung struggle mo nung first few months dito sa Finland? First few months, yung unemployment. Okay. Though aware ako na wala akong trabahong pupunta muna dito. Okay. Like, 1 month or 2 months, ganun. Pero umabot ako hanggang 3 months. Pero parang nakita ko na lang siya in a positive way. Kasi sobrang trabaho din sa pinanggalingan ko. So, I don't have much time na nakapag-vacation, nakapag-rest. Yes. So, parang yung time na wala kaming trabaho, though mahirap siya, kasi palabas lahat ng pera. Tapos, gigising ka ng, minsan, may makukuha ba akong trabaho. Pero, yun, may kasama naman ako, si Jelly, si Ate Cha, na parang ginawa na lang namin siyang positive way, in-enjoy, na parang naka-vacation na lang kami. Pero eventually naman, okay naman. Naisip nyo ba na parang aalis kayo? During that 3-month period, naisip nyo ba na aalis na kami dito sa Finland? Or dumating ba sa isip nyo? Actually, sa ano namin ni Jelia, pero I don't know kasi, sa amin to pero wala kaming nakitang ganyan na pwede kaming umalis. Siguro isa sa parang sumagi siya konti, pero hindi yung totally na ito na yung solution kung wala tayong magawa. Kasi parang naging positive talaga lang kami within that 3 months na makakakuha kami ng trabaho or God will provide. Oh, wow. Ng trabaho. So, what is good in Finland? Yeah. Good life, environment, peaceful siya. Wala kang iniisip, kanya-kanya tayo dito. Wala yung masyadong chismosa ng mga kapitbahay na makikialam sa'yo. Yun. Tapos, I love about Finland
what I love about Finland is yung tahimik. Parang feeling ko parang na-adapt ko na rin yung parang kanya-kanya din talaga. No? Mm, Na mind your own business. Yes. Ano yung work experience mo dito before going to Finland? galing ako sa Saudi as a neonatal ICU nurse for almost 8 years. Yeah. Actually, I was head nurse for a few years lang naman, pero before coming here in Finland. Okay. Ano yung challenges sa adjustment from being a head nurse to working in nursing home as practical nurse? Actually, malayo kasi sa pasyente pa lang, from baby to adult, then from administration work to field. Though nag-field naman ako sa Saudi kasi kailangan mag-cover ganun. Malaking adjustment sa akin kasi is yung pag-change from the baby to adult. Kasi kailangan mo nang makipag-communicate. Kailangan mong i-assess na ngayon yung mga malalaki, mga ganun. Pero, yun yung mostly na adjustment sa akin from my work to now. Okay. Parang when it comes to the patient. Sa Tapos, patient oo. talaga. Tapos yung, syempre, mabibigat na yung trabaho dito. Physically talaga siya compare sa Pero, masasabi ko din naman na malayo kasi sa Saudi, nakikipag-deal din ako sa mga iba't ibang attitude ng mga tao. Ayun din. So, parang dito, wala ako lang to, tapos yung kausap ko, parang ganun na yun. Wala na yung mga nasa utak ko na nakakapagbigat din ng mga yung responsibility. I don't have that much responsibility na. Sa tingin mo ba mas magaan? Sa tingin mo mas magaan ba yun? Or mas magaan ba nung pumunta ka dito? Or mas mabigat? At first, mabigat siya dito. Kasi kahit mabigat yung work and responsibility mo kasi doon, naging comfort zone mo na siya. So kahit ano man yung problemang dumating, parang kaya mo na. Pero dito, pagdating ko, syempre, may language, may pakikisama and everything ka pang i-detail. Parang mabigat pa siya i-compare noon. Pero ngayon kung up to this time na, parang 2 years mahigit na, I must say na na dito, mas okay na siya kaysa sa work ko doon. Kasi meron na akong contentment and peace of mind. Doon ba sa Saudi, ang laki ng sahod nyo, may contentment din ba? Paano ba yung kwan doon? Kasi ang laki ng mga pera nyo, di ba, doon? Siguro sa akin, kontento na ako sa sahod ko that time. Oo. Kasi hindi din naman mababa, hindi naman din kalakihan. Kasi mas marami ding malalaking sahod pa kesa sa akin that time. Kaso, yung contentment na may hinahanap ka na life and work balance, Okay, so yun yung kulang. parang kulang, kaya hindi ko masabing kontento ako sa Saudi. Kahit pera. Kasi you cannot say you're contented when it comes to money lang eh. So, for me kasi, ang contentment is yung kontento ka sa buhay na hindi lang yung pera yung umiikot, kundi pati yung pamumuhay mo na peaceful ka. Okay. Yun yung contentment para sa akin. Nagagawa mo yung gusto. Nagagawa ko yung gusto ko na after work, wala nang pakialaman na parang may buhay ka. na hinahawakan ka ng parang employer mo na parang tapos na yung work mo, parang hawak pa din kita hanggang makatulog ka, parang ganun. Ngayon wala na. Oo. Work, bahay minsan sa Saudi lang. Pero dito, umiikot yung buhay mo. Ano ba yung mga hobbies nyo dun sa Saudi, Kit? Hobbies sa Saudi? Or ano yung mga ginagawa nyo pag day off? Actually, very, very rare na may masabing day off. Kasi, for example, in a week, may isa ka lang day off. Pero yung mga regular nurses kasi,
minsan sa 7 araw na yon makakancel pa yung nag-iisa mong off. Parang wala ka ng off minsan. Tapos mostly 12 hours ka pa mag-duty. Kasi nga, wala din masyadong staff yung unit namin that time. Nung time namin ha. So parang ang nagiging routine na namin is gising ka ng umaga, pasok ka, uwi ka ng late, mag-asikaso ka ng mga ano mo sa bahay, matulog, pasok ulit. Yung, oo, parang sinisingit na lang namin yung pagtitipon na kumain, makapag-mall. Pero, yun lang, walang konting oras lang para sa sarili talaga. So, work talaga din. So, may kapalit din pala yung mga, yung sa likod ng malalaking sahod na and everything. Yun naman kapalit yung work. Talagang bayad din naman talaga yung pagod mo doon. Ano naman yung hindi mo gusto dito sa Finland? Ang hindi ko gusto, yung language lang din talaga. Though, yun nga, sabi ko hindi dapat ako nagre-reklamo about sa language, pero yun yung reality na nakakapag-down ng energy ko minsan. Yung hindi ko ma-express yung mga gusto ko, lalo na sa work, na gusto ko din naman makipag-usap. No? Yung parang during break, kasi parang ang sarap lang din ng may kausap sa work, mga ganun. Pero, dahil nga sa language barrier. Pero nagtatry naman ako na makipag-usap sa kanila. Sa mga workmates? Yes. Lalo na yung mga lokal. Kasi parang feeling din nila kasi hindi tayo friendly. Though tahimik sila, pero open naman silang makipag-chit-chatan. Yes. Ano yung nakakatulong sa'yo ngayon para mag-aral ng Finnish? What is the best method para sa'yo? Sa akin kasi hindi ako mapagbasa ng libro, mapag-aral. More on experience or yung ano yung nangyayari ngayon. Parang sa work, yung mga naririnig ko, parang yun, ginagaya ko minsan, mga ganun lang. Through talking lang talaga ako minsan. At saka listening. Okay. Hindi kasi ako malibrong tao. Oo. I don't read. Yeah, I don't Iba read. talaga yung method ng pag-aaral. So, Chef, what is the best food in Finland? Best food in Finland? What is the best food for you? Finland food? Yes, I mean, Finnish food. Yes. Gusto ko yung muiko nila. Muiko ba yun? Yung fish? Yes. Yeah, yung crunchy. Yeah. Crunchy pag masyado nang matagal sa... Masarap. Nakakain kasi lahat sa and medyo close siya sa ating panlasa. Kasi hindi ako masyadong ma-cream. Okay. Mostly ang pagkain nila yung ma-cream. May mga... Dati, salad, pero naging tayo, parang hindi na masyado tinatanggap ng katawan. Muiko is okay. Favorite Finnish word? Finnish word? Ano ba? Pikkuhilia. Naman. Yes, naman. What makes you happy in the happiest country in the world? What makes me happy is the people around me. Yun. Sila lang yung source of energy ko dito ngayon. Si Jelly, kayo ate. Wow! Oo. Kasi, na-express ko kung sino ako sa mga taong nakapaligid sa akin. And lalo na yung mga totoong tao sa paligid ko. That makes me happy. Kung masaya ang mga tao sa paligid ko. Ganun talaga ka-importante yung company mo, no? Maapektuhan yung mental health mo. Yes. So, what makes you unhappy in the happiest country in the world? Unhappy?
Minsan sa trabaho, yung language, isa pa din yung language talaga sa nagpapa-unhappy sa akin. Kasi nga di ko na-express yung mga gusto ko minsan. Pero mostly yung nagpapasad sa akin, pagsad din yung mga tao sa paligid. Ano mo yung energy. Oo, naapektuhan din ako. Oo, maapektuhan ka rin. What cheers you up during this cold and dark weather, during this winter season? May mga hobbies ba tayo dyan or what? Pag nagkaayaan, Wow! hindi yung inuman like yun, mag-badminton. Like si Jelly, lagi niya akong tinatawag magkape sa labas. Wow! Or mag-travel. Kahit winter, mag-travel. Yeah, it helps. It helps, yeah. After- Kasi ako yung taong mabahay lang. Same tayo. Kailangan ng someone to push or i-pull ako palabas ng bahay para magkaroon ako ng activity. Kasi mabubuhay ako kahit nasa bahay lang talaga ako. Same. Happy na ako dun. Sa tingin mo, ano yung bakit happiest country ang Finland? Happiest country ang Finland para sa akin kasi sa contentment ng mga tao dito. Not all siguro, pero most. According sa nakikita ko. At sa akin din. Yung contentment ng buhay na walang pabonggahan. May pera ka man or ano, parang same pa din yung tingin ng mga tao sa'yo. Equality. Yun yung nakikita ko what makes Finland the The happiest. happiest country. Yeah. Contentment and the equality. So, life lesson, Kate, when you came to Finland, wow, ano yung na-realize mo sa journey mo dito sa Finland or dito, yung life mo dito sa Finland? Being grateful. Okay. Kasi lalo na yung mga na experience ko naman at saka marami akong naririnig ngayon yung unemployment. Kaya instead of complaining, just be grateful. And yun, contentment sa sarili at sa buhay. Kahit hindi gaano kalakihan yung pera mo or parang maging kontento ka na lang kung anong meron ka ngayon. And be grateful. Kasi not all meron trabaho ngayon. So, you need to be grateful in life. That's a big lesson. Wow. Nice lesson para sa ating lahat. So, that's it guys for today. And thank you so much, Kate, sa pag-share. So, parang feeling ko, parang yung tambay lang namin to ni Kate pag naka-rest kami sa work. Yeah. During break namin, ganito kami. Mga deep talks. Oh, deep talks, okay. Yan. So, that's it guys for today. And thank you guys for supporting my channel, supporting my vlog, and subscribe guys sa mga hindi pa nag-subscribe, and please continue supporting my vlog. Marami pa tayong mga madidiscover na mga stories naman dito sa Finland. So, that's it. So remember guys, you only live once. So enjoy life, God bless, and take care. Bye bye. See you on my next vlog. Yes! Parang nakapahinga after ng bombahan na trabaho talaga sa nanggalingan ko. Baka isipin nila sundan.